Kakasahod ko pa nga lang yan pero para akong nabagsakan ng langit at lupa. Iniisip ko kasi sa mga oras na yan kung magkano na naman ang ipapadala ko. Ang hirap kasi mag-budget ng pera tuwing sahuran. Pero bago nga pala yan ay andito ako sa bangko. Kailangan ko kasi ipa-update muna ang ATM ko. Sa mga oras nga yan ay inaantay ko na lang na tawagin ang number ko. Dahil sahod nga ngayon padala later. Ito nga yung pinakamalaking dagok sa mga OFW kasi iisipin mo kung paano mo pagkakasyahin ang sahod mo. Poproblemahin mo rin ang pangkonsumo mo sa isang buwan. Medyo matagal nga magtawag ng number at parang naiinip na ako. Ako na sana ang susunod kaso sumingit na naman itong mga inang. Pagkatapos nga ng mga inang ay sumunod na naman itong si Itang. Imbis palapit na yung number ko at isang tawag na lang ay ako na yung susunod. Ewan ko sa mga to pabalik-balik hindi ata ito nakakaintindi. Fast forward ko nga pala ay hindi ko na kinuhaan ng video. Tapos na nga rin pala i-update ang ATM ko kaya sa mga oras na yan ay pauwi na kami. Maglalakad na lang kami pauwi para makatipid kami sa pamasahe. Medyo malapit lang din naman kasi mga 15 or 20 minutes lang naman yung lalakarin namin. Saglit lang din naman yan lakarin kasi mabilis din naman kami maglakad. Pero itong kasama ko nga ay parang hindi na madrawing yung muka. Masama siguro ang loob kasi naglakad kami. Pero joke lang. Ito nga pala yung mga nadaanan namin habang kami naglalakad. Mga sasakyan nga pala ang makikita mo dito kasi wala ka naman makikitang motor dyan. Ilang minuto na nga lang din pala ay malapit na din kami sa accommodation namin. Ang nakikita nyo sa harap ay daanan nga pala yan ng tren. Pagkalagpas nga namin sa stoplight ay nadaanan namin itong coffee shop ng Saudi. Napakaganda nga at napaka-native ang style ng pagkagawa. Masarap sana mag-chai dito sa loob pero parang walang tao. Alam nyo ba dito sa Saudi kapag ganyang klase mga bike at motor sa Pilipinas ay nasa junk shop na yan. Pero dito nga sa kanila ay gamit na gamit. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom kaya parang ang sarap kumain dun sa kinainan namin dati. At ayun, nandito na nga pala kami malapit sa accommodation pero bago yan kakain muna kami dito. Papasok na nga rin pala kami sa loob at nakapag-order na rin kami. Alam nyo ba dito kami madalas kumain kasi masasarap yung mga siniserve nilang pagkain. At hindi lang yun, napakalinis at napakaaliwalas pa sa loob. Kaya komportable kang kumain. Pero bago nga pala yan, nandito na nga pala yung mga in-order namin. Bali ang in-order nga pala namin ay biryani rice. Kapag hugas na rin ako ng kamay kaya isinalin ko na itong kanin. Sarap kumain lalo na kapag nakakamay. Medyo mainit-init pa nga yung kanin kaya hinihipan ko. Sobrang sarap nga na itong biryani kaya nagugustuhan ko na ang lasa. Pero no first time kong kumain nito ay ayaw ko sa lasa. Sobrang tapang kasi at sobrang maamoy. Siguro sa mga seasoning na nilalagay nila. Pero ngayon nga ay binabalik-balikan ko na ito. Nakalimutan ko nga ang pangalan na ito kaya isasawsaw ko na lang dito. Mas gusto ko nga yung isang sawsawan kasi medyo masarap. Parang cucumber ata at hinaluan ng yogurt. Katapos nga namin kumain na ito ay uuwi na rin kami. Para mamaya pagka uwi ay diretso pahinga na lang. Dahil hindi nga masarap yung pagkain nila kaya naubos ko. Charot lang. At syempre, kailangan natin ng panulak yan. Iinuman ko muna ng tubig bago pa ako mabulunan. So ayun guys, hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye bye!